The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga po sa ating lahat and good morning sa ating morning simbahay at wini-welcome natin lahat ng ating mga kapatiran, ang ating mga leaders, ang ating mga disciples, ang ating mga cell group members, lalo na ating mga pastors, lahat ng kasama natin sa online simbahay ay welcome po. Luzon, Visayas at Mindanao at mga nasa abroad ay wini-welcome po natin. So, sa umagang ito, nagpapasalamat tayo sa presensya ng lahat, no? Mga leaders, mga primary, mga pastors natin, mga disciples natin, mga invites na nandito sa ngayon. Welcome sa ating morning simbahay, mga kapatid, sa lahat ng kasama natin sa ating every Sunday, sa ating online platform na pagsamba sa Diyos na buhay. So sa umagang ito, simulan natin ang lahat sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa oras na ito na kami ay patuloy mong sinasamahan upang abutin ang lahat ng mga anak mo na nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang sulok ng mundo at dalangin namin, Panginoon, magministeryo ka po sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Ikaw po, Diyos, ang makita, ikaw ang maluwalhati at ikaw ang magministeryo sa lahat ng mga nandito na kasama namin sa online simbahay. Sa iyo po ang kapurihan. In Jesus' name I pray. Amen. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating Panginoon. Pangunahan po tayo ng CGS Philippines Worship Team. When darkness tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, I won't be shaken, no, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Yes, Lord. She no longer has a place to hide, and I am not held captive to the lies. I'm not afraid to leave my past behind. Oh, I won't be shaken, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. One
doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, once again, my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, oh, I'm not afraid, for you are with me. Yeah. Oh, we thank you, Jesus. We thank you for your love. Let's declare. Oh, I am standing on the rock. Oh, I am standing in your love. Oh, I am standing on the rock, my firm foundation, my firm foundation. Let's declare. Oh, I am standing on the rock. Yes, I am. Oh, I am standing in your love. Oh, I am standing on the rock, my firm foundation, my firm foundation. I'm standing on the rock. Oh, I am standing on the rock. I'm standing on the rock. Oh, I am standing in your love. Thank you, Jesus. Oh, I am standing on the rock, my firm foundation, my firm foundation. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. One last time. Let's begin. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Thank you, Jesus. Yours is the highest praise and the highest glory. Amen. Salamat sa mga mensahe ng awitin at ganun din sa ating mga musicians, ang ating mga Bibles, notebook, at ang mga ballpen po natin ay handa po natin sa oras na ito. At damhin natin ang pangungusap ng Diyos sa atin ngayong umaga sa pamagitan ng kanyang mga salita. Makikita ito sa John 21:15-17. Tingnan po natin ang ating mga Bible. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Sa umagang ito, mga kapatid,
ang encounter na makikita natin sa John 21:15 to 17 ay ang pag-uusap ni Simon Peter at ni Jesus Christ. At isa sa mga tanong na binitawan ni Jesus Christ kay Simon Peter ay isang patanong patungkol sa pag-ibig. At itong tanong na ito, kapag hindi ka nakakasigurado sa isang tao kung mahal ka ba niya o hindi. No? Naranasan nyo na bang tanungin kayo ng malapit sa buhay mo? Sino sa inyo nakaranas na tinanong ka na, "Do you love me?" Kapag tinanong ka ng ganyan, mukhang hindi siya nakakatiyak na ikaw ay nagmamahal sa kanya. Ngunit iba kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, kaya niya tinanong ito, hindi dahil hindi niya alam ang puso ni Simon Peter because he is God, he is man. Tinanong niya ito, meron siyang nais i-inject sa puso at isip ni Simon Peter. Meron siyang gustong idiin na huwag siya mawala sa focus at itong gawin niya. So tayo, bago tayo dumako sa ating pag-usapan, actually, ang ating paksa ay patanong. Ang paksa natin sa umagang ito ay kinuha natin mismo sa statement ni Jesus Christ. Isang patanong, "Do you love me?" Ayan. So like what I said, pag ang tao nagtanong nito sa tao na minamahal niya, pupwedeng siya ay hindi kumbinsido na mahal siya. Si Christ, iba siya. Nagtanong siya nito, alam niya na puso ni Simon Peter. At alam natin si Simon Peter, meron siyang masasabi nating impulsive si Simon Peter. Siya yung tipong gusto siyang maging una. Kumbaga, pabida-bida to si Simon Peter. Mahilig magbida-bida. Na kumbaga, pakita niya na handa siyang dumamay kay Christ. Di ba? Pero siya din ang una na tinakwil si Jesus Christ. Siya yung gustong magbida-bida sa grupo. Meron ba kayong nalamang tao na pabida-bida? Pagdating ni Christ na lumakad sa tubig, gusto niya ring lumakad, ilumubog. Ayon. So, itong klase ng tao, nakikita din yan sa mga church. Maingay, mahilig magbida-bida. Pero siya rin ang unang nag-deny kay Christ, unang ding tumalikod. Kaya nga, nang si Christ nabuhay na muli, nagkaroon sila ng fellowship, nag-ihaw-ihaw sila. Kumain sila ng bagong huling isda, nag-breakfast sila. Kaya ang tanong ni Christ, nakita niya si Peter, "Do you love me?" Sabi sa kanya ni Jesus Christ, no? Dito sa atin, na binasa sa verse 15, "Iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" Ano yung mga ito? Yung breakfast nila. No? Yung mga bagay na kanilang kailangan sa physical. Kaya alam ninyo, ang kalaban ng pag-ibig natin sa Diyos, 3. Maraming nagsasabi, "I love you, Lord," pero lovers of money. Lovers of money. No? Naglilingkod kay Lord, pero ang puso niya puno ng, "Saan ba ako kukuha ng maraming pera? Saan ba ako kikita ng malaki?" So hindi siya talaga lovers of God. Kaya this is a good question to all of us. Do you really love me? Yun ang tanong ni Christ sa ating lahat. Kasi sabi ni Christ, "Mahal mo ba ako ng higit sa mga ito?" Ano yung mga higit sa mga ito? Katatapos na nila mag-breakfast sa context na to. So minsan ang iba, hindi pa nag-morning prayer, nag-breakfast na. Di ba? Ang iba, hindi pa nga nag-devotion, nag-breakfast na. Ang iba, mas mahalaga sa kanila ang material kaysa spiritual. Kaya tandaan natin, ang karibal ng Diyos, lovers of money, lovers of self. No? Ibig sabihin, sarili palagi ang inuuna. Pero nagsiserve kay Lord yan, akala mo si Lord ang una, mayroong lovers of the world. Pag sinabi lovers of the world, yung mga material things sa mundo, mahalaga sa Kanya, pero nagsiserve yan. Kaya nga yung umaga, isa sa babasagin natin, ang hindi totoong pagsagot natin.
o pagsasalita na tayo bistado na ng Diyos. Halimbawa, pagpabor sa iyo, sabi mo, "Thank you, Lord. I love you, Lord." Pero hindi, late naman palagi. Late sa pagsamba, late sa cell group, late sa lahat. Kasi sinasabi, "I love you, Lord," pero hindi naman faithful na sa kanyang resources sa Panginoon. So, abusado yung salitang, "I love you, Lord." Di ba? Kaya tandaan po natin, the love of God is unquestionable. Pag sinabi, love of God, no one can question the love of God. It's already perfect. But our love for God is questionable. Ang love natin sa Diyos, malaki ang katanungan niyan. Di po ba? So itong isa lilinawin natin. Ang pagmamahal natin sa Diyos, may malaking questionable yan. Pero ang pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi na natin siya pwede question. For God so loved the world that He gave His only Son. Ibig sabihin, the love of God is perfect and complete. The Lord Jesus Christ, ang gift ng Diyos sa atin. Kung bakit ikaw at ako na-secured, naligtas. Pero ang pagmamahal natin sa Diyos, windang yan. At dito natin malalaman kung talagang mahal natin ang Diyos sa mensaheng ito. Kaya ang love na aking pag-usapan ngayon, kasi love ang binanggit dito sa context na ito. Ang love na ating pag-usapan is an action word. It is not about emotion. It is not about a name, but it is a verb. It is not a noun, but a verb. Pag sinabi nating verb, may ginagawa. May gawa na naipapakita. That is why ang love na ating pag-usapan ngayon, hindi ito nararamdaman. It is not an emotional love. Hindi ito about sa ating nararamdaman. Kasi mandaraya ang ating nararamdaman. Kaya maraming nagsasabi, "I love you, Lord." Pero hindi totoo yun. "Lord, I love you kasi sinagot mo ang prayer ko." Yan ang mga salita ng mga immature na tao. Pero sa totoo lang, dahil puro pabor ang nakuha niya. Kaya yan ang ating pag-usapan, mga kapatid. Kapag ating malalaman ito, dito nyo makikita kung talagang mahal nyo si Lord. Kasi ang ating paglilingkod sa Panginoon nasusukat sa ating pagmamahal sa Kanya. Hindi ka makapagpatuloy sa paglilingkod kapag wala kang pagmamahal sa Diyos. Kasi that is our purpose. Love God with all your heart, soul, mind, and strength. Importante yon. Ibig sabihin, we are embodied by love. You are here because you love God. Nakikinig ka sa simbahay because you love God. You have your own devotion because you love God. You are faithful in your resources because you love God. Pero lahat ng yan, may kulang kapag itong aking babanggitin sa inyo ngayong umaga, wala ka nito. Pwede ang love mo ay hindi pa 100% kay Lord. Di ba? Kaya madaling magsabi, "I love you, Lord." Pero si Lord, meron siyang batayan kung mahal mo talaga siya. So like what I said, the love of God is unquestionable. But our love for God is questionable. Nakikita yon. Marami yan sa simbahan. Marami yan sa mga nagsasabing Kristiyano sila o disciple sila. No? Sa ating pag-usapan ngayon, dito mo malalaman, nasa stage ka na mahal mo ba si Lord o wala ka pa sa stage na mahal mo siya. Yan ang ating pag-usapan. Kaya nga sa umagang ito, balikan natin, ang ating theme is about interrogative question. Yan, patanong. Do you love me? So, like what I said, ang tanong na ito ni Kristo, hindi ibig sabihin hindi niya kilala si Pedro, kundi may dinidikdik siya kay Pedro kasi pabida-bida to si Pedro eh. No? Ito yung mahilig kapag may gagawin si Christ, gusto niya sa unahan siya palagi. Diba? Pero siya rin ang nag-deny kay Jesus Christ. Kaya ito ngayon, malalaman mo din, kayong nakikinig, dito nyo rin malalaman at masusukat kung mahal mo talaga si Lord. Kaya our theme is, do you love me? Yan. Ito ay isang tanong ng mga nagmamahalan. Di ba?
Kapag duda ka sa isang tao kung mahal kanya, tinatanong mo yon. Di ba? Si Christ naman hindi nagdududa, kundi alam na niya puso ni Pedro. Like what I said, may ini-inject siya. Anong sagot ni Pedro? Sa verse na ating binasa, nang tinanong sa ni Christ sa 15, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ang bilis ng sagot ni Simon Peter, opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. So the first point, nang sumagot si Pedro, yes Lord, I love you. Ang sagot ni Christ sa kanya, tend my lambs. That is in verse 15. No? Tend my lambs. Sa Tagalog, pakainin mo ang aking mga tupa. That is a picture of a responsible love. Ibig sabihin, gusto ni Jesus Christ, kung mahal mo ako, tend my lambs. Ano bang ibig sabihin ng tend? Alagaan mo ang aking mga tupa. Ang lambs dito, mga kapatid, maliit na tupa. Kapapanganak lang na tupa. Isang kordero. Isang batang-batang tupa. Kaya lambs ang ginamit dito. Ibig sabihin, pinipicture ni Jesus Christ sa ating lahat, mga kapatid. Dapat nyo itong tandaan. Kapag mahal mo ang Panginoon, hindi yan nakikita sa pagkanta. Hindi yan nakikita sa mga pagsasayaw. Lalo na ngayon, nasa season na tayo ngayon ng December. Ang mga churches ngayon, nagmamaster sila ng kantata, ng choir, naka-uniform pa yan. At pagalingan yan, may alto, may tenor, may bass, may soprano. Pagalingan yan. Mga kantata, mga Christmas party, at minsan may mga Christmas service pa yan. Pero yan ba nagpapakita ng pagmamahal sa Lord? Hindi nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos ang pag-awit, ang pagsayaw. At hindi mo rin ipakita ang pag-ibig sa Diyos, hindi pa sapat yun na ikaw ay nag-pray. O kaya nagsimbahay ka ngayon. O kaya ikaw ay maaring faithful sa pagbabalik ng resources kay Lord. You obey. Pero hindi pa yan pagpapakita ng pagmamahal. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos, very clear sa verse 15. If you really love me, Peter, tend my lambs. Ibig sabihin, lahat ng Kristiyano na nandito ngayon, lahat ng mga believer o lahat ng mga disciple, ang totoong may pagmamahal sa Diyos, may inaalagaan kang mga tupa. Anong ibig kong sabihin? Nag-aalaga ka ng mga bagong tao na nakakilala sa Diyos. Kasi pag sinabi lambs, mahina pa yan. Prone pa yan sa sakit. So pag sinabing lambs, ito yung mga bagong convert. Ito yung mga bagong inabot, bagong silang. At kung ikaw may pagmamahal sa Diyos, itong gusto makita ni Jesus Christ sa atin. Nagtitend tayo ng mga lambs. Yung mga naabot mo sa evangelism, until now, inaalagaan mo yon. And that is the picture of the one who really loves God. Hindi yung ikaw ay may position sa church, wala kang inaalagaan, deacon ka man, elder ka man, puro puna ka sa loob ng church, puro mga kritika sa loob ng church. That is not loving God. Hindi naman ibig sabihin na may position ka, primary ka man, pastor ka man, pero wala kang mini-mentor, wala kang inaalagaan. Hindi po yon pag-ibig sa Lord. Kaya ang kumpletong pag-ibig sa Lord, nagpipray ka, sumasamba ka sa Lord, you are faithful in returning what belongs to God. That is obedience. But iba level to, mga kapatid. May inaalagaan kang isang tao na kailangan tumibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kasi nakita mo, matured ka na, dapat may nalagaan ka. Kaya tandaan natin, marami hindi nagmamahal sa Lord. Bakit? Biro mo, 5 years, 10 years na ang marami.
Nakikinig na lang sila hanggang ngayon sa face-to-face. At ang lakas pa mag-demand, dapat may face-to-face na. Iba pa rin yung may face-to-face kasi gusto niya may kayakap siya sa pagbati. Gusto niya sa face-to-face kasi meron siyang kakachismis. Hindi ka makapag-chismis sa online eh. Kaya akala mong iba may pagmamahal sa Lord, kahit sa face-to-face, hindi nagpapakita yan o online man yan kung wala kang naabot at inaalagaan na kaluluwa. Ang tawag niyan, tend my lambs. Kaya pag sinabi tend my lambs, it is a picture of a responsible love. And like what I said, napupuno ang church ng puro nakikinig. Pero walang inaalagaan na kaluluwa kasi hindi nagre-reach out. Hindi nag-aabot ng tao. Ayon. Kaya mahalaga ang cell group. Mahalaga ang pagpapakita ng pag-ibig mo, may bago kang inaalagaan. At ito'y mga mahihina ba? Para makita niyo yung sinasabi ko, para malaman niyo to, may true story na nangyari sa church. Nang nasa journey na ito ng discipleship, kasi 10 years na tong ating ginagawa na intentional discipleship, nang bago-bago pa lang, nag-create kami ng mga primary 12 at tinuruan sila sa discipleship. May isa na nakuha ang wife ko, dalaga. Isa sa mga babae concentration ni Mrs. Nakuha niya isang dalaga. Kaso lang, itong dalaga na ito, juwang-juwa na, mga kapatid. Kasi nagkakaedad na eh. Kaya gusto niya juwang-juwa na. Ibig sabihin, asawang-asawa na. Nung may nakita siyang, iwan ko, gwapo tingin niya ata sa church. Kita siyang pogi. Hindi ko alam kung siya nanligaw. Nakita niya wala ng girlfriend. Nagulat na lang kami, jowa na niya. Ito sa masaklap sa lahat, pinagkatiwalaan siya sa mga lambs na dapat niya alagaan. Kasi bago lang discipleship noon. Siyempre mahihina pa yung mga alaga. Inabandonan niya. Iniwanan niya ang mga lambs. Iniwanan niya. Hanggang sa, wala na sa church. Wala sa church. Kasi na-rebuke namin siya ni Mrs. May disciple ka. At hindi mo dapat isacrifice yan. Alam niyo, iniwanan ang mga, kumbaga kung sa pusa, mga kuting. No? Kumbaga sa mga, kung sa baboy, mga biik pa ang iniwanan. No? Kumbaga sa aso, mga tuta, iniwanan. Dahil sa jowa. No? At nalaman namin, lumipat na ibang church at pinagbintangan pa ang church na manipulator diyan ang discipleship. At pagkatapos, nabalita namin, kinasal na. Natupad ang pangarap niya. Kinasal na. Pero hindi natin alam, pananagutan mo yung naiwan mong mga kuting, biik, or anuman. Sa pagdating naman sa Bible, tupa. Mabuti na lang si Mrs. inagapan niya. Tinipon niya yung mga iniwang mga lamb o mga, kumbaga para maintindihan ninyo, mga kuting pa lang o mga tupa. Inipon niya, kinausap niya, at pagkatapos, siya na ang nag-initiate. Inalagaan na ni Mrs. itong mga lambs pa lang na kumbaga very weak, hindi pa strong ang pananampalataya. Kasi that time, kasi simula lang ng intentional discipleship. At mga ilang buwan, umabot din ng taon, pinag-pray ni Mrs. yung net na yan. Kasi wala na yung leader eh. No? Pinili pang mag-asawa, iniwanan ang mga tupa. Sa prayer niya, may hinugot siya na maging leader. At ngayon, naging leader of leaders na ang kanyang hinugot. Lumago yung net na yon. Yun ang ibig kong sabihin, tend my lambs. Yun ang may pagmamahal sa mga tupa. Ibig sabihin,
Ibang level na ang pag-ibig mo sa Diyos kapag mahal mo ang mga tupa. At marami sa church ngayon yan. Nandito lang, maghahanap ng jowa, naghahanap ng mauutangan, naghahanap sila ng kanilang personal na mga hangarin. Ang iba naghahanap lang dito para mag-take advantage sa church. Pero si Lord hindi pumapayag na ganun ang gawin sa church. Kailangan may mga puso sa mga tupa. At si wife nakita niya to. Biro mo, iniwanan mo tong mga tupa na walang nanay, na kailangan ng tinatawag equipping. Mga kapatid, and I really praise God, one of the multiplier ngayon, ang iniwanan ng umalis na yon. No? Iniwanan niya, nandoon pala manggagaling ang multiplication. At tandaan ninyo, laki ng pananagutan mo sa Lord niyan. Na iniwanan mo ang inalaga. Kaya mga cell leader, kung may invites kayo, alagaan nyo. Kayo mga invites, magpaalaga kayo. Kasi ito, makikita natin, ang lalim ng pag-ibig mo sa Diyos, hindi dahil kumakanta ka, hindi dahil media team ka, hindi dahil primary ka. Ang lalim ng pag-ibig mo sa Lord, if you tend the lambs, na hindi mo yaang may mamamatay dyan. May mamamatay. At doon ko nakita ngayon yung heart ni wife sa mga tao. Nakakreate siya ng isang multiplier. Ayon. At yun ang greatest fulfillment sa lahat. Mga kapatid, nandun pala ang ginto sa loob. Ayon. Nakita niyo po, kaya ang ministry, hindi mo basta-basta yan i-reject. Maging miserable buhay mo kasi equivalent yan ng pagtakwil mo sa Diyos pag tinakwil mo ang pagiging cell leader. Marami until now may gumagawa niyan. Hindi nagpapaalam kasi malaki ng kinikita. Pero I believe walang kapayapaan yan. Walang blessing mula sa Lord yan. Kaya kayong mga cell leader, tandaan nyo to. Paglaban ninyo ang ministry na binigay ng Diyos sa inyo. Connected yan sa mensahe natin last Sunday. No? Tandaan natin, treasure ang ministry na binigay sa inyo ng Panginoon. Na maging useful ka palagi kay Lord. No? So dito ko nakita, may lalim yung sinabi ni Christ kay Peter. Dinikdik niya kay Peter, puro ka lang salita, ito ang totoong pag-ibig. Tend my lambs. Kaya mapalad kayo kung may inalagaan kayong mga invites, naging leader, naging disciple, you really love God. You really love God. Pero wala kang konsensya na may nawawala. Pero inaabuso pa ninyo ang mga cell members. Kaya nga kung ikaw ay palaging absent, palaging late, postpone ang cell group, you don't really love God. No? Tapos ikaw pa yung maingay sa church. Ikaw pa yung nangunguna sa kalukuhan sa church. That is not really a blessing in the sight of God. Kaya kayong mga mapapansin natin, akala natin obligasyon ang pag-alaga sa tupa. Hindi. That is a picture na you really love God's lamb. Ang lamb kasi, mahina pa yan, may mga masakitin pa dyan, yan ang mga madaling matisod. Pero kung sa lambs na yan, nakakreate ka ng mga leaders, you really love God. Kaya tanong ito ng Diyos sa ating lahat, hindi lang kay Pedro. Bakit sinulat sa Bible yan? Diba? Do you really love me? Ayan. So hindi sapat ang devotion, ang prayer, kahit ang pagdalo mo dito. Dito pa nga lang ang iba, hindi na natatapos ang pagsamba kay Lord. Ang totoo talaga nagmamahal kay Lord, may tinitend na lambs. May tinitend na lambs. Na yung lambs na yon ay hindi niya iniwanan, mga kapatid. Kaya malaking dagok sa buhay, mga kapatid, kapag ipagpalit nyo ang gawain sa jowa, sa mga finances, sa mga personal ambition nyo sa buhay. Malaking dagok yan ang pinukpok mo sa ulo mo. Kapag pinagkatiwala sa iyo, wala silang mga magulang na iniwanan mo na lang bigla. Yan.
Kaya natutuwa ako sa ibang mga leaders natin kapag ang iba biglang nawala, inaagapan nila yung mga walang nag-aalaga. At ngayon, mga disciple na. Kaya isang blessing sa atin ang may pagmamahal sa Diyos. Yung until now, dati cell group leader ka, ngayon leader of leaders ka na. Diba? So number 2, dadako tayo sa number 2. So dito, may tanong ulit ang Panginoon sa kanya, kay Peter. That is number 2. After na sinabi ni Jesus Christ sa 15, "Tend my lambs," muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Ayon. Sabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." So love is a verb. It is not a noun. Pag nakakita kayo ng love sa Bible, it is an action word. May ginagawa ang pag-ibig, hindi yan sinasabi lang. Kaya sabi ni Jesus Christ, "Mahal mo ba ako, Simon Peter?" Kasi si Peter, puro salita eh. Marami yan sa church, puro lang salita. Pero walang ginagawa. Ang sabi ni Jesus Christ, "Mahal mo ba ako, Pedro?" Sabi ni Jesus Christ sa kanya, "Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Alagaan mo ang aking mga tupa." That is the second point. Shepherd my sheep. Iba yung tend my lamb kaysa shepherd my sheep. Pag sinabi tend my lambs, alagaan mo na huwag mamatay. Pag sinabi shepherd my sheep, that is commitment. That is love commitment. Ibig sabihin ng shepherd my sheep, you are the pastor of the cell group. The word shepherd, pastulan mo. No? Alagaan mo ang aking mga tupa. Iba naman yung salitang pakainin mo ang aking mga tupa. Yung tend my lambs, pakainin mo sila. Hindi sila mamatay. Ang shepherd my sheep, ano na to? Lifetime na siya. Kasi ginamit na ni Jesus Christ ang word na shepherd. This is commitment. Kaya if you are a pastor, ang pagiging pastor, hindi sa denomination na magre-resign ng pastor. Pag tinawag ka as pastor, forever pastor ka. Pag tinawag ka as cell leader, primary ka man, forever na yan. Ibig sabihin, kapag may inaalagaan tayo, kahit na nag-asawa ka, nagkapamilya ka, may trabaho ka man, forever na yon, mga kapatid. Hindi yan po pwede na, hindi na ako mag-leader kasi ikakasal na ako eh. Hindi na ako pwede dito sa cell group kasi hindi na ako pwede mag-lead kasi may trabaho ako, mag-a-abroad na ako. Mali yon. May online. Tandaan natin. Sa shepherding, ginagamit ni Lord ang online. Kaya dito wala tayong idadahilan. So, ang pagmamahal sa Lord, yes, Lord, I love you. How? Shepherd my sheep. Kaya like what I said, dito dami tatama ang mga church dito. Hindi pagmamahal kay Lord yung may kantata kayo, may choir kayo, may dancing kayo, may singing pa kayo. Meron pa kayong overnight prayer. Kahit na araw-araw kayo mag-overnight prayer, it does not mean you love God. Ang totoong may pagmamahal sa Lord, shepherd my sheep. May pinapastulan ka na. Dati cell group lang, ngayon naging church na. Shepherd my sheep na yon. Dati 6 lang, ngayon 6 na po ang alaga mo. Dati cell group ka lang, ngayon network leader ka na. Ang ibig sabihin nun, shepherd my sheep. Yun ang merong love commitment. Kaya dito nyo maintindihan, ang ganda ng journey natin dito. Nakapokus tayo hindi sa program, hindi sa mga event. Nakapokus tayo sa pag-alaga ng mga tao, and that is discipleship. And that is loving God, mga kapatid. So, ibig sabihin, kapag ikaw ngayon nag-aalaga ng hindi isa, kundi mga tupa, that is a picture of your love for God, mga kapatid. Hindi lang ikaw ay mga awit sa church, hindi lang ikaw media sa church. Kaya mamalayan nyo, mga media natin at mga music team dito, I require them to be a leader of leaders, not a cell leader.
Kasi part yan ng pagpapakita mo ng pag-ibig mo sa Diyos. Hindi yan po pwede na ikaw ay okay sa operation ng media or ng pagkanta dito sa harap, wala kang inaalagaan. That is not a picture of loving God. A picture of loving God is a kang shepherd of the sheep. Another story, may isang pastor, nag-abroad kasi kapos nga siya sa kanyang mga pangangailangan. Alam niyo ba na ang kanyang iniwanan mahigit 50 na mga member ng church? Sabi niya, pagbalik ko, itutuloy natin ang ginagawa natin. Alam niyo, kawawa yung church na iniwanan. Nag-abroad siya kasi kapos sa finances, pati ang church kapos. Pagbalik, scattered. Wala na siya nakuhang mga tao at membro ng church. So, na-scattered sa halip na mag-gathered. We are not the scatterer, but we are the gatherer of the sheep. Kaya tandaan natin, isang malaking dilema yan sa mga pastor, sa mga cell leader, na kapag isang linggo ka lang hindi nagkaroon ng cell group, larawan niya na hindi sila pinakain. Pinabayaan mo yan. At pag nag-scatter yan, kagagawan mo yon. Kaya nga, commitment is lifetime. So itong love na to, hindi to puro salita lang. Kaya yung, kahit kumanta ka pang, I love you, Lord. I love you very much, Lord. Wala ka namang sinishepherd na mga tao. That is not true. Kaya maraming sablay na mga churches. Puro love ang binabanggit, wala namang inaalagaan na disciple. Wala namang inaalagaan na isang tao para ma-develop na maging leader. Very clear si Christ sa context na to. Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you, sabi ni Peter. Ang sabi ng Lord, shepherd my sheep. At alam niyo ba ang pastor na ito, pagbalik niya, wala na yung mga tupan niya. So, tandaan natin, mga pastor, mga primary, mga leader na may mga tao kayo, hindi ka scatterer, dapat gatherer ka of the sheep. Kaya tingnan ninyo yung mga nawalang mga tao. Ang iba pumunta na sa kulto, ang iba ay pumunta na sa maling turo. Kagagawan din yun ng isang tao na dati shepherd daw siya. Ayan. Kahit dito sa Pilipinas, dahil sa sobrang pangangailangan, iniwanan niya ang mga tupa niya pagbalik, wala na, nag-scatter na. May alam akong pastor na mini-mentor ko ngayon. At siya'y sumunod sa system. Natutuwa ako sa kanya. No? Ito ay nakuha natin na nandyan yan si Pastor Bean sa Sikihor. No? Kailangan niya ng may mentor. At natutuwa ako sa pastor na to. Nagpa-shepherd siya eh. Nagpaalaga siya. Kaya sinishepherd niya rin ang mga tupa niya. That is the Overflow Church. Kaya ngayon, nakadalawang beses na sila mag-encounter. At on the go ang kanilang church. Nag-overflow. Why? Siya ang merong tinatawag na shepherd heart. May puso siya ng pagiging pastol. At ang pastol na ito, teacher pa siya ng school. Part-time siya ha. Pero hindi nangyari sa isip niya na iwanan niya yung mga tupa niya. May pangangailangan siya financially. Nagpa-part-time siya dahil hindi sapat pa ang pagbibigay ng church sa kanya. Pero lumalago ang church. Nag-grow. Ang tawag nun mga kapatid, you are a shepherd. Kaya dito ninyo makikita, pag hindi mo ginagawa to at may ginagawa ka sa church, wala kang hawak na cell group. At kayo mga cell members, dito nyo maintindihan, kaya pala kailangan may training. Tinitrain kami para someday kami naman ang mag-alaga ng mga lambs. Kaya dito nyo makikita, hindi okay ang church na lahat pinapakain for 20 years, 50 years, 80 years, pinapakain lahat ng salita ng Diyos, pero hindi ginagamit sa church. Maraming churches ngayon, centennial na eh.
Hindi nag-grow. Kasi mapapansin po natin, receive lang ng receive ang mga members. Hindi sila na-develop to be a shepherd of the sheep. Kaya kahit ikaw na may pinakamagandang boses, kahit na kayo na may pinakabandang-gandang choir, may alto, may tenor, may bass, may soprano, matindi ang tugtugan, pinakamagandang sumayaw, pero walang pagmamahal pa rin sa Diyos yun kung lahat ng yan, walang inaalagaan na mga tao para mag-grow. So very clear si Jesus Christ kay Peter. Peter is a picture of a church. At ang sabi ni Jesus Christ kay Peter, shepherd my sheep. Mahalaga sa Lord ang tao. Kasi namatay siya sa mga tao. Nagsalita dito si Jesus Christ after His resurrection. Tandaan natin yon. Kaya sabi ni Christ, namatay ako sa mga tao, nabuhay ako sa mga tao, shepherd my sheep, alagaan mo ang mga tupa. Kapag ngayon, 20 years ka na, wala ka pang inaalagaan, alagain ka pa din, you don't really love God. You don't really love God. Kaya congratulations sa mga cell leader ngayon na naging leader of leaders, naging network of leaders. That is the picture niya, you really love God. Biro mo, hindi mo mga kamag-anak yan, mga pasaway pa nga mga yan. Titigas pa na ang ulo ng mga yan. Mapalaban pa minsan sa iyo, but still you shepherd them. That is a picture of your love sa Diyos, mga kapatid. Kaya kahit sa mga pastor, ang pastor walang karapatang mag-resign. Kahit kinakapos ka, you shepherd the sheep. Ganon din ang mga cell leader, ganon din mga primary. Kaya malalaman mo pag ang primary, ang 144, 1728, 2736, malalaman mo pag wala ng pag-ibig sa Diyos yan. Walang konsensya na iniiwanan ng mga tao. Because of personal gain. At ang iba, hindi man sila nangiiwan, may sisip-sipin muna sila sa loob. Ayan, bago sila umalis. Kaya marami dito, dinagit ng iba, no? Kinuha niyang jowa. Ngayon, magjowa na sila. Ang iba naman inutangan, tapos umalis na sa church. Pero malaking pananagutan nila sa Lord. Kasi para mong inabuso ang mga tupa sa loob ng church. Nakuha niyo mga kapatid? At hindi yan ibibless ng Panginoon ang ganyang klaseng galawan sa kaharian ng Panginoon. Kaya tandaan ninyo, kahit mag-asawa kayo, mga binata, dalaga, huwag niyo bitawan ang pag-shepherd ng mga sheep. Huwag niyo bitawan ang pangalaga ng mga tupa. Marami dito kinasal. Kinasal ko. Hanggang ngayon, nag-aalaga pa rin sila ng tupa. Nagkapamilya, pero sila parihong cell group leader. Pariho silang leader of leaders. Yun ang pagmamahal na may pagmamahal sa Diyos. Mahal nilang isa't isa, maayos nilang pinatakbo pamilya nila. Bakit? Binibless sila ni Lord. Bakit? Hindi nila iniwanan yung mga tupa. Kahit mag-asawa na sila, ang misis may sariling tupa na inalagaan. Si mister may tupa din inalagaan. Kaya mayroon silang magandang mga supling. Nakikita sila as a model. Anong model ang makikita mo kung ano yung kukwento mo sa anak mo na, anak, dati ako sa church na yan. Kailang umalis ako, najuwa ako to papa mo eh. Oh. Ano ngayon yan? Ano ngayon ma kung najuwa mo si papa? Anong ginagawa mo sa church? Wala kang may pagmalaki. Magbabalaki. Ito nga nadaya ako, anak, akala ko papa mo, gwapo, pangit na pala ngayon eh. O, ngayon, konsumido ka sa asawa mo. Diba? Pero maganda na nag-asawa ka, hindi mo pinabayaan ang gawain ni Lord. Pati mga anak mo ay naturuan ng godly ways. Why? Pinakita mong mahal mo si Lord, He is not your wife or your husband, but you shepherd the sheep. Marami ngayon dito ang ganda ng pagsasama, pero nagsishepherd sila ng ibang tao. Cell group leader pa rin sila. At dito nakikita ninyo ang context ng journey natin sa church. Na ibig sabihin, pag lumaki sweldo mo, nakapag-asawa ka, na kinukonsider mo na pinakamagandang tao sa buong mundo, okay lang yun, karapatan mo yan eh. Pero wag mo pabayaan ang mga alaga mo. Wag mo sila iwanan. Wag mo sila ipagpalit sa mga bagay na meron ka lang na gusto mo. Naway nakita niyong kahalagahan nito mga kapatid.
So nakita natin ngayon, ang tanong ko sa inyo ngayon ay isang tanong ni Jesus Christ. Pag tinanong ka ni Christ, "Do you love me?" Ano sagot mo? Siyempre, "Yes, Lord, I love you." Saan na cell group mo? Saan ang mga taong inaalagaan mo? Ayan ang kasunod. Kaya don't be a listener until now. Kaya makikita nyo si GS Philippines, nagre-reach out ng mga tao, nagde-develop ng mga leader para turuan sila na ito ang pagmamahal sa Lord. May inaalagaan kayong tupa. You are not just gainer, receiver, consumer. Hindi ka ganon dapat. At marami nangyari dyan sa CGS Philippines sa online na ngayon mga leader of leaders na sila. Because they really love God. Kaya ang pagmamahal sa Lord, hindi puro salita. Ang pagmamahal sa Lord, hindi ka pwede, kahit hindi mo sabihin kay Lord, "I love you, Lord," pero meron kang sinishepherd na tupa. Ganon ang pagmamahal sa Diyos, mga kapatid. Saan ka nakakita? May matitigas ang ulo dyan. May mga tao dyan na maraming problema, but still you shepherd them. Tapos may pamilya ka pa. God will bless you, kapatid. God will bless you. Number 3, another question ni Jesus Christ. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus. Alam niyo bakit pangatlo si Jesus magtanong? Ang kulit ni Jesus, di ba? Bakit tatlo? Pinapakita niya kay Pedro, 3 beses mo ako dininay. Kaya tinanong din siya ni Christ. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, hindi convinced si Lord. Kayo, kahit 3 beses ba kayo tanungin, ano kaya? Ang kulit mo. Di ba? Baka sabihin nyo, pero si Pedro nalungkot. Mukhang may ibang ibig sabihin si Christ sa kanya. Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong, "Mahal mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo." Ayon. Alam nyo anong sagot ulit ni Christ? Ganito yan. Kung mahal mo ako, sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Tingnan ninyo ang 3rd point. May kaibahan sa first point. Ang sabi doon sa English version, "Tend my lambs." Ang lambs, pagdating sa number 3, "Tend my sheep." Medyo lumaki-laki na siya. Kahit papaano, tumibay-tibay na. So this is a picture of consistent love. Pag nagmahal ka, dapat consistent. Tuloy-tuloy siya dapat na nakikita. Hindi siya po pwede na na-expire. Katulad ng mensahe natin sa bonfire, di ba? Nagsalita si Beck. Dapat ang sinimulan mo, tapusin mo siya. Hindi po pwede na ikaw ay nagmahal, tinigil mo. May nalaman ako na niligawan. Nang niligawan, iniwan sa ere. Pastor pa naman. Iniwan sa ere. Biro mo, nag-effort, ninisturbo mo yung babae na yan, niligawan mo, hindi mo rin pala pakasalan. Oh, marami yan. Tapos ginawa niya ulit, magmahal, iniwan ulit sa ere. Di po ba? Maraming ganyan, nanliligaw lang, hanggang ligaw lang. Tapos iwanan din. Kaya mga kapatid, huwag kayo manakit ng tao. Ganon din, nag-cell group leader ka. Pagkatapos, kamukat-mukat, wala ka na pala sa sirkulo ng pangunguna ng tao. You are answerable before God. You are answerable before God. Marami na biktima ng ganyan. Tapos ang mga nang iwan, feeling victim pa. Sila na nga ng biktima, sila pa feeling victim. Diba? Maraming ganyan. Kaya kayo, kapag nanligaw kayo, tapusin nyo. At talagang pangatawanan nyo na yon ang magiging lifetime partner mo. Huwag kang manligaw kung iwanan mo rin sa ere. Tapos kayo, huwag din kayo sagot na sagot. Diba? Siguraduhin mo yung lalaki na yon, responsible, disciple, leader. Kapatid.
Kaya tandaan ninyo, magkaroon kayo ng discerning. Kaya tandaan natin, pagdating sa leadership, ganun din ang iba. Kaya pag sinabi, tend my sheep, be consistent in your love. Pag sinabi consistent, alam ninyo, forever ang love na binabanggit ni Christ. Hindi nag-e-expire ito. Walang expiration ng love na binabanggit ni Christ. Hindi po ito nagpe-fade. Unfading love ang meron ng Lord na nilalagay sa puso natin. Kaya dito natutuwa ako, may asawa na sila, may apo na sila, nung binata, nag-aalaga ng mga cell group, hanggang ngayon nag-aalaga pa din. Yun ang consistent love. Nagtitend ng sheep. Not only their family, but other people. Kaya sabi ni Christ kay Pedro, sinabi sa kanya, pakainin mo ang aking mga tupa. Because abandoning your cell is a big insult to our Creator. Pag iniwanan ninyo ang inyong mga cell group, malaking paglaban yan sa Diyos. Kinalaban mo ang Diyos. That is, pansinin ninyo sa 3 point. Tend my, shepherd my, tend my. What is my? Akin yan. Ibig sabihin, katiwala tayo. Huwag kayong mang-angkin ng disciple. Disciple ng Diyos yan. Kaya sabi niya, tend my sheep, tend my lamb, shepherd my sheep. Ibig sabihin, hindi sinabi shepherd your sheep. Hindi sinabi tend your sheep. Hindi. Kaya mga primary, mga leader na nandito ngayon, na may mga alagang tao, huwag kayo umangkin na inyong tao yan. Mga tupa ng Diyos yan na dapat mo alagaan. Pinagkatiwala sa iyo, anong ginawa mo? Inabuso mo, hinataw mo, di ba? Sinipsipan mo, tapos iniwanan mo pa, patay ka kay Lord. Kapatid, kay Lord yan eh. The word my is akin yan, pinuposes ko yan. Tapos hinabuso mo pa. Ayon. Nilason mo pa. Alam nyo ba minsan may mga nag-aalaga sa tupa, nilason. Nagdala ng chismis. Ayan. Nagdala ng mga toxic na pagkain sa mga tao. Ayon. Kaya nangyayari, ang mga tupa, akala mo healthy, yung pala nagiging masasakitin. Kagagawan yun na ng shepherd. Kaya ngayong umaga nakita ninyo ang kalagahan nito sa verse 17, tend my sheep. Mahalaga yan. Kaya dito, gusto ko lang ipaabot sa ating lahat. Tending the sheep is not easy. It's not easy. Because I know mga leader, may problem din kayo. May pinagdaanan din kayo. But ibang level ang pag-ibig mo kay Lord. Kahit may pinagdaanan ka, meron kang naranasang nasaktan ka, tuloy-tuloy ka pa rin na nag-alaga ng mga tuba. Parang mother yan eh. Kaya nga makikita natin ang mga nanay, ang maraming minsan, mga babae, maraming inalagaan. Kasi meron silang tinatawag na mother instinct. Nagsasakripisyo ang nanay kahit nasasaktan yan, hindi niya pababayaan ang anak niya. Pansinin niyo? Ang mga tatay, iba. Ibang mga tatay. Kaya pansin nyo, karamihang lalaki, mas multiplier ang babae kaysa lalaki. Kasi may patience ang babae, may patience siya. Na kahit na makulit yan, may patience siya na ayusin niya yung anak niya. Ang mga tatay, hambalusin niya agad yan. Ayaw mo makinig, papaluin yan, bibitayin niya, o kaya patiwarik niya, paparusahan niya, hanggang sa ang mangyayari niyan, lumaki ang anak sa mga latay. Itong nanay naman, kinikare niyang anak niya kahit pasaway hanggang tumino. Iba mag-alaga ang mga babae. Kaya ganon, hindi nagtitend minsan ang mga lalaki. Kaya kukuha tayo ng idea sa mga babae. They know how to take care of the sheep because meron siyang mother instinct. Meron tayong tinatawag, may pagka-disciplinarian tayo. At tayo minsan ay harsh tayo sa pag-alaga ng mga tao.
dapat meron tayong tender heart. Kasi ginamit ni Christ, tend my sheep. You know how to tend the sheep. Na kahit matigas ang ulo yan, kahit rebelde yan, kinikare mo pa rin. Di po ba? Hanggang tumino yan. That is consistent love. Kasi ganun din tayo mga kapatid. Napakatigas ang ulo natin, naging caring lang amang si Jesus Christ sa atin, kaya umayos po tayo. Kaya dito nyo nakikita ngayon, ma-realize nyo ngayon, kayong nakikinig sa umagang ito, dito nyo nakikita ngayon, ano sukat nyo ng pag-ibig nyo sa Lord? Meron ka bang tinitend na lamb? Meron ka bang sinishepherd na sheep? Meron ka bang tinitend na sheep? Ibig sabihin, kung kayo ay umatras sa training, gusto nyo lang makinig, umatras ang iba, ayaw nila na sila'y ginagamit sa church, you don't really love God. Ito, dadayre ko kayo, ang totoong nagmamahal sa Lord, may inaalagaan silang mga tao. Pinapalago nila hanggang maging leader of leaders. At sa ngayon, yun ang flow ng CGS Philippines. Pero kung until now, even pastor, nagpipreach ka, at pagkatapos mga tao nakikinig sa salita ng Diyos, at tapos sabihin ng mga tao, thank you Lord sa mensahe. I love you Lord. Sumamba ako. That is not the picture of loving God. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, may alaga kang tao. You shepherd the sheep, you tend the lambs, and you tend the sheep. Sa ating pagtatapos, loving God is manifested in shepherding His flock. This work is continuous and applies to those whom God has entrusted to care for His people. Ganon ang totoong may pagmamahal sa Diyos. May inaalagaan na mga tupa at nagpapatuloy ito sa mga pinagkatiwalaan ng Panginoon. Before we close in prayer, atin pong i-honor si Lord sa mga awitin na ihandog sa atin ng CGS Philippines. This is all I want. That the love I have for you doesn't fade along with you. Can you help with that? The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away and not come back. I'm more than dead. I won't wash away like branches in rain. I'd rather be kindling in the light
So set me on fire like I never loved. I wanna love you more as life goes on. So all of my days, I'll place my first love again. Once I was drifting, but you called me home. So I give my life for the ones still lost, and I see my friends regain their first lovers again. And in this world, return and just love me Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa palaala mo sa amin. Madaling magsalita, I love you Lord. Madaling umawit, I love you Lord. Madaling magsabi, I love you Lord kapag sinagot ang aming mga prayer. Pero Panginoon, nakita namin, meron kang batayan sa totoong nagmamahal sa iyo. Ito yung mga tao na dati inalagaan, ngayon nag-aalaga na ng kanyang kapwa. Ito yung mga cell group leader. Ito yung mga leader of leaders. Ito yung mga network leaders, O God. Hindi lamang pala kami nakikinig, hindi lamang kami sumasamba, bagkos may dinidisciple kami dahil may tao ring nag-alaga sa amin. May nagme-mentor din sa amin. And I pray, Lord, ang mensaheng ito ay isang eye-opener sa aming lahat, na we must aspire to shepherd the sheep. Na lahat kami may padama lamang naming mahal ka namin, O Diyos, kung kami ay handang magpa-disciple at mag-disciple ng maraming tao, to lead many people sa iyong paanan. I pray blessing to all of us today sa lahat ng kasama namin ngayon sa pagsamba. Pagpalain mong bawat isa sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
my door.